beloved Boss Mike Cervera. Porket Duterte senator ka, ako sisip-sip sa'yo at mananahimik. Hindi. Kahit kaibigan po natin to si Senator Bongo tsaka si Senator Bato, kahit nakikita natin yan, sisingilin ko pa rin kayo bilang isang mamamayan. Alam ninyo na hindi tama ang nangyari sa eleksyon. Alam ninyo merong discrepancy sa nangyari sa eleksyon. Gumalaw kayo. Inaasahan namin kayo. Huwag po kayo manahimik porket nanalo po kayo. Dahil magagalit ang tao. Akala mo, totoo, no? Mga kababayan. Eto naman si Bangaw, mga kababayan. Abay, malupit din. Oo, tingnan nyo. Hapit na hapit, mga kababayan. Akala mo talaga, para sa bayan. Hindi. Kung tama. Kung mali. Kahit kayo'y kakampi. O, ganun, ano, mga kababayan. Akala mo, totoo yan. Tingnan nyo, pansinin nyo. Bakit tahimik ka sa confidential pa ni Sara Aber? Bakit tahimik ka nung panahon ni Digong? Kahit napakaraming ninakaw yon, Aber? Di ba? Alam nyo, ito ang mga problema sa mga DDS. Ano po? Kapag mga kababayan, meron silang propaganda, kahit sinong mga kakampi nila, okay lang idamay nila. Kasi alam naman ng mga yan Bunggo, Bato, dadamay muna kita dito sa content ko para nang sa ganon, maganda yung deliver ko ng propaganda natin na to, ha? Kailangan kasi mag-ingay tayo na may dayaan kahit wala para ang mga tao mahati ang atensyon sa parating na impeachment trial ni Aling Buday. Ganon yan, mga kababayan. So, ngayon, gusto nilang agawin yung atensyon ng mangyayaring hearing dyan sa Senado. Kaya ganyan ang ginagawa ng mga yan. Tuloy-tuloy nilang gagawin yan. Pero sana man lang tulad natin wala tayong sisinuhin. Kahit sino dapat kapag ka may problema, kapag ka may katiwalaan, kapag ka may korupsyon, mga kababayan, dapat binabanatan, 'di ba? Pero eto mga to, tingnan ninyo. Dahil hindi sasang-ayon kunyari sa gusto ng iba nilang mga kasama, kaya medyo pipitikin daw nila. Hindi ho totoo yan. Yan po ay sarsuela, drama. Oo, drama ho yan, mga kababayan. Oo, para lang mabuo nila yung kanilang naratibo na isisiksik. Yung propaganda nila. Bubuuin nila sa pamamagitan na kunyari, etong mga senador na nanalo, ay babanat-banatan nila. Maliwanag po mga kababayan. Sige, tuloy. Ang bayan sa inyo. Kay Senator Marcoleta, inakusahan mo before si COMELEC chairman ng may offshore account. As a matter of fact, nagsagutan pa nga kayo. I think nagdemanda pa ata to si Chairman Garcia. Meron kayong akusasyon. Ngayon ang pagkakataon bilang senador na dinggin mo kung talaga bagang nagkaroon ng dayaan itong nakaraang eleksyon. Itong pagkakataon. Kanina sinasabi mo na may dayaan Ngayon tila ba nagkaroon? Hindi ka na sigurado. Ito ang problema sa inyo Taon mong umangat, Senator Marcoleta. As a matter of fact, people voted for you because you were somehow has the image ni Senator Miriam Defensor bilang matapang. Naku, layo naman. Miriam Santiago. Malayo. Si Miriam hindi balimbing yun. Di ba? At si Miriam hindi naninira yun. Matalino at higit sa lahat hindi nai-impluwensyahan. Hindi na-impluwensya ngayon. Eto na. Tulad ng sinabi ko, ang bago nilang agenda, naratibo, propaganda, kailangan ay agawin natin ang atensyon ng malapit nang mangyari na impeachment trial ni Aling Buday. Dumihan natin ito, mga kababayan. Bakit kanyo? Maraming purpose. Ito po yan, Itong mga ito magagaling po kasi sa propaganda. Maraming purpose ang kailangang pagsira sa nakaraang malinis na halalan. Ano po? Malinis ho yung nangyaring halalan. Kaya nga ho si Rebilla na mga nando doon sa mga number 1, ay mga nasa top 12, mga kababayan. Wala nang reklamo. Pero mga kababayan, dito sa mga kulelat talaga, sa mga hindi naman pumapasok
Abay, ito pa yung mga maiingay at nagre-reklamo. Di ba? Tulad nila Vic Rodriguez, kulelat yan. Tulad ni Philip Salvador, ni Jimmy Bondok, puro mga kulelat yan, mga kababayan. Pero sila ngayon yung maingay. Sinasabi nila na dinaya kami. May dayaan ng eleksyon. Eto yan. Eto hong malinis na halalan, mga kababayan. Abay, kailangan po natin to talaga tignan maigi. Talaga namang malinis, ano? Pero sila dudumihan. Bakit? Dahil sa parating na 2028 election, kung sino uli yung nagkomisyon, kung sino uli yung nangalaga at nagpatupad ng halalan, yung mga ginamit na machine. Hindi ko alam ano ba ang pangalan yan. Dati kasi mga kababayan, yung ano ba yan, yung nagkaroon ng mga issue, di ba? Kaya galit na galit tong si Glenn Chong. So ngayon ganito yan. Pagdating ng 2028, pag natalo si Aling Buday, mga kababayan, ipipilit nila na nagkadayaan na naman. Ganon. Kahit naman wala ng pag-asang manalo. Dito nga lang sa impeachment, mga kababayan, yan, Smartmatic, di ba? Tanggal na yan, pinalitan na nga Miro, ng alin? Anong pangalan nun? Paki-comment na nga yung bago nating yung pumalit sa Smartmatic, Miro. Miro. Dinaya ni Marcoleta. So ngayon, mga kababayan, i-analisa nating maigi. Dahil kailangan nila yan. Kung sakaling makalusot itong si Aling Buday, sabi ko nga maraming purpose yan yung pagdumi nila sa nakaraang halalan, yung nakaraang eleksyon ba na napakaayos at talaga naman parehas na parehas. Mga kababayan, eto, mga kababayan, dalawa purpose niyan, agawin ng atensyon ng isasagawang impeachment trial kay Aling Buday. At sa darating na 2028, mga kababayan, ito po ay gagamitin na naman nila sapagkat sasabihin nila na kung sakali matalo si Aling Buday, sasabihin na naman nila, dinaya talaga. Nung 2025, nandaya na Siyempre, mandadaya pa rin ng 2028. So maraming purpose itong propaganda nila. Kaya kahit itong mga galit-galitan, kunyari, yung style na yan, banat bay, lumang-luma na. Lumang-luma na yan, banat bay. Yung ganyang style. Yung bang banat ng... May kumakatok ba? Mukhang naiingayan yata sa akin. Mga kababayan, lumang-luma na yan. Yung ganyang style na, kunyari, galit-galitan, luma na yan, mga kababayan. Kaya, tama na. Walang iya ka. Hayop na to. Mga naratibo nyo. Our beloved Boss Mike.